So mga sangkay, meron po tayo ngayong update patungkol po dito kay Atong ang isa sa mga testigo, no? Tungkol sa mga nawawalang sabungero ay nagsalita na at tinukoy kung nasaan po mga sangkay itong si Atong Ang. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kaunting update lamang po tayo ngayon mga sangkay dahil may lumabas po na information patungkol po sa kinaruroonan di umano ni Atong Ang mga sangkay. Bago tayo mag-umpisa no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So, yun na nga po mga sangka. Ito yung update. Alamin po natin mga sangka itong update. Kasi ang testigo ni Atong Ang ay nagsalita na. At ayon po sa kanya, mga sangkay, ayan, ayon po kay Dondon Patidongan, ang whistleblower, siya po ang naglantad mga sangkay tungkol po dito sa malaking impormasyon no, sa mga nawawalang sabungero, nasa ibang bansa na daw or posibleng umalis na ng Pilipinas. Pero ang nakapagtataka, walang record. Pero mga sangkay, alam naman po natin kung gaano kayaman si Atong Ang. Pwedeng may bigayan mga sangkay din nakasibat. Alam nyo naman po sa Pilipinas, di ba? Kung sino yung mapera, alam nyo na ang mangyayari. Ganyan sa Pilipinas eh. Okay, tingnan po natin, basahin po natin itong impormasyon. Pero mga sangkay, no, nakakalungkot kasi may butas din po talaga yung ano natin. Masyado pong mabagal kasi. Dapat nung una pa lang, sabi ko nga, dapat nung una pa lang, inano na siya eh. Freeze na po yung assets, yung lahat ng kayamanan niya hindi po pwedeng magamit, tapos kinansela yung passport. Yun, mga sangkay, wala na. Paano hahanapin yan, di ba? Naniniwala si Julie Dondon Patidongan, whistleblower, sa kaso ng mga nawawalang sabungero na nakaalis na ng Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang. Ayon po sa kanya, sa tingin ko, nasa ibang bansa na siya. Ngayon, ito mga sangkay. Tingnan po natin itong report. Kaugnay pa rin ng mga nawawalang sabungero at ang naging arrest warrant laban kay Ginoong Atong Ang ay nasa linya po natin si Dondon Patidongan. Siya po yung naging whistleblower sa kasong ito. Dondon, magandang umaga sa iyo. Welcome back sa programa, Dondon Patidongan, sir. Magandang umaga po, mga sir. Okay, ano pong reaksyon nyo dito at hindi mahanap ng mga otoridad si Ginoong Atong Ang? Kung kayo ho ang tatanungin, Sir Dondon, diretso na. Narito pa ho kaya siya dahil nagkatrabaho kayo ng ilang dekada. Alam niyo ho ang asal niya, ang ugali, kung paano Ang gumalaw. habits, oo. Go ahead, sir. Una sa lahat, sa tingin ko, katulad ng sinabi ko na ginawa niya kaya dati, parang ginawa niya rin sa sarili na siguro nasa ibang bansa na siya. Okay. So itong si Dondon mga sangkay, masyado po itong maraming alam kay Ginoong Atong Ang, no? Kaya mga sangkay, kabisado niya yung galaw eh. So posible daw pong nasa ibang bansa na, pinalusot na mga sangkay. Paano niyo po nasabi yon, Ginoong Patidongan? Maliban doon po, ma'am, una sa lahat, katulad nga nung sinabi ko, ang ginawa niya dati kay Ardot Paruhinog, ganun din ang gagawin niya sa sarili niya. Kung hindi lang ako nagkakamali. Ano ho yun, Mr. Patidongan? Meron
bang impormasyong nakakarating sa inyo Mhm. Ayan na. na pinagbabatayan at pinagbabasihan ng statement nyo ngayon o ito ho'y haka-haka lamang? Go ahead, sir. Sa akin kasi ang ano niya, hindi talaga siya daw susuko. At katulad ng sinabi ko nga, ang gagawin niya yun na yun nga ang gagawin niya. Gawa ng hindi lang ordinaryo si Mr. Atong Ang, international po itong kanyang grupo. Mm. Mhm. So sinabi po niya yon, narinig niyo po mismo mula sa kanya na hindi siya susuko. Grabe, no? Parang nakakatakot. Mga sangkay. Pero, ayun na nga po. Wala daw po eh. Ito. Missing Sabongeros families hopeful on justice despite Ang's influence. Ay, nako po. Pag pera ang pinag-uusapan, makapangyarihan ang pera sa mundong ibabaw. Maliban na lamang po, mga sangkay, kung kukunin na ng Panginoon ang buhay ng isang tao. No? Hindi naman po sinabi. Ang sa akin lang, yung sa pananaw ko lang po, Mhm. na ganun talaga ang gagawin niya. Mhm. Ako, sa palagay nyo ho, ilang araw na o ilang linggo na bago pa ilabas ang arrest warrant o nito lamang kung nakalipas ng mga araw, sir? Napaghandaan talaga mga sangga. Siguro na ano na eh, naamoy na eh. Noon na mangyayari sa kanya yun, siguro malis na pero sana no, sumurrender na lang siya para malinis niya yung kanyang sarili. Kung wala naman po siyang ginawang masama. Pero sa pagkakataong ito, mukhang gagawin daw po ng lahat ng makakaya ng pamahalaan mga sangkay para lamang po makita, mahuli ang negosyanteng si Atong Ang. Pero pahirapan po talaga ito mga sangkay. Kung nasa ibang bansa na, matatagalan na naman po ito. Kaya nga, sana ang ginawa nila, na-freeze na po na mas maaga pa yung mga account, lahat ng assets, para wala pong magamit na pera. 'Di ba? Kasi, alam nyo naman kung gaano ka makapangyarihan ang pera sa mundo, mga sangkay. Ito nga ang problema po natin sa Pilipinas eh. Ang daming mga nawawala, 'di ba? Si Harry Roque sa ibang bansa. Sino pa ba? Itong si Zaldico nasa ibang bansa. Kasi mga sangkay, hindi po maagang na, kumbaga, yun ang sinasabi ni yun ang sinasabi ni Remulla na sometimes kailangan mong i-bend yung batas. Hindi mo aalisin, i-bend mo lang. Kumbaga, kailangan mong mas pabilisin ang lahat ng proseso. 'Di ba? Gumawa ng pamamaraan para hindi na makatakas. Kita nyo, ito nga mga sangkay, kung halimbawa na freeze nila yung mga account habang inaano na mga sangkay, ginigisa yung kaso. 'Di ba? Di sana, si Saldico nasa Pilipinas, si Harry Roque nasa Pilipinas, si Atong Ang andito sa ating bansa. Wala silang magagamit kasing pambayad o kung ano mang gagawin, mga sangkay. Pero dahil, wala bagal po talaga Yes, baka nung December pa yan. Kung hindi ako nagkakamali. Baka na December pa, wala na dito si Atong Ang. Base sa iyong mga nalalaman dati pa tungkol kay Ginoong Ang, marami siyang posible bang pagtaguan dito sa ating bansa? Mhm. Dito sa ating bansa naman, katulad sa ginawa niya sa amin nung kami ay nagtatago, itinago kami sa kanyang mga property, sa mga bahay, sa mga subdivision Mhm. na walang ibang nakakaalam. Mhm. So marami siyang pwedeng property na pagtaguan kung sakasakaling nandito siya. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Yes, ganun ang gagawin niya kasi alam ko mayroon siyang property na walang ibang nakaalam kung hindi yung pamilya niya lang. Ako. So, posible din nasa Pilipinas. 'Di ba? Posibleng nandito sa ating bansa. Pero, kung na-freeze lahat ng account, mga sangkay, wala pong takas Wala po siya diyang choice
Kaya nga lang mga sangkay, wala eh. Masyadong late kasi. So, ang binabanggit kasi ng PNP at ng NBI, yung mga location kung saan nakatuon ngayon yung surveillance, kayo ba'y nakikipagtulungan sa kanila? O sila ba'y nagtatanong ho sa inyo para maka-extract pa ng information para lalong mapalalim at mapalaganap itong isinasagawa nilang manhunt operation, Mr. Patidongan? Sa ngayon, wala silang tinatanong sa akin. Okay, so ayan po ang information na inilabas nitong whistleblower, witness po mga sangkay against Atong Ang. Posible daw na nasa ibang bansa. Pero ang sinasabi po niya, may mga properties po dito sa Pilipinas. Napakarami. 4 pa lamang po yung nasusuyod, mga sangkay, di ba? Marami daw pong properties itong si Atong Ang. At may mga pag-aari po siya na hindi po alam ng marami. Ang nakakaalam lamang po ay yung pamilya. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, nasa Pilipinas pa rin po si Atong Ang? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.